Kilala naman po natin si Miss Angel Locsin na palaban kapag meron siyang gustong i-point out at talagang naninindigan sa kanyang prinsipyo. Pero after that, nanahimik si Angel na mahinga at mas pinili niya ang kanyang personal life. Pero bakit ngayon, patuloy na naman siyang ginagamit at idinadamay sa mga isyong politika? Dahil recently, may kumalat pong isang post kung saan inirepost di umano ni Angel Locsin itong ipinost ni Miss Senator Camille Villar, na ang nakalagay po doon sa post ni Senator Camille, sino man sa atin ang kakala sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa siya kay Judas. At may nag-repost po, itinabi yung picture ni Miss Angel Locsin kung saan ang nakalagay naman doon sa art card ay di umano sinabi ni Angel na tama lang na wag kumalas dahil dyan ka mas nababagay. Mabuti pa nga sa'yo si Judas, marunong magsisi at kumilala ng pagkakamali. Sa mga hindi po masyadong aware at hindi masyadong techie, may mga naniwala po dito sa ipinost na di umano'y sinabi ni Angel Locsin. Pero mabuti na lang po at talagang inagapan ng kanyang kampo at eto nga, ipinost niya sa kanyang Facebook account at naglagay po siya ng caption na "This is fake. No interview or statement was made by Angel Locsin regarding this matter. Please do not believe or share the circulating statement cards. Let's be responsible in verifying information before spreading it." Ibig niya pong sabihin, sana yung mga nagpapakalat, bago kayo magkalat ng mga ganitong information, pwede namang i-double check, very accessible naman po yung Facebook page ni Miss Angel Locsin. At kung hindi rin naman po galing dyan sa kanyang mismong Facebook page at may mga gumagawa lang ng mga fan page, wag po agad kayong maniniwala. I'm sure, kung gusto niya talagang bumanat o tumira sa isang artista, mababasa yan sa kanyang Facebook account or Instagram account or Twitter. Pero as long as hindi naman po galing sa kanyang kampo, wag pong paniwalaan kasi nananahimik po ngayon si Miss Angel Locsin at sa nakikita ko, parang wala pa siyang balak ngayon, makisawsaw sa politika. Pag malapit na yung 2028, baka sakaling tumayo siya uli, lumabas at mangampanya para sa kanyang pinaniniwalaang kandidato.